DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes tayo ngayon, ikapito na ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Mainit na panahon mararanasan sa Metro Manila, epekto ng huminang amihan. Ilang lugar naman uulanin dahil sa easterlies. Computerized sketch ng isa sa mga suspects sa Jumalon killing sinalabas na ng PNP. Pamamaslang sa radio broadcaster sa Misamis Occidental pinatututukan ng Department of the Interior and Local Government sa PNP. PUB modernization tuloy sa Disyembre 31. Kabila ng bantang tigil pasada ng ilang transport group. Speaker Martin Romualdez pumalag nagbabala sa mga kritiko. Resolusyon na sumusuporta sa liderato ni Romualdez pinagtibay naman ang Kamara. PNP minomonitor ang report na may Chinese sleeper cells sa bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita. Asahan ng mainit na panahon sa Metro Manila dahil sa bagyang humina ang northeast o northwest monsoon. O yung pong amihan, ngunit asahan pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan pa man, sinabi ng Pag-asa na asahan pa rin na muling lalakas ang amihan sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, maulap na papawari na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms mararanasan sa Palawan, epekto ng easterlies. Ang mainit na hangin na nanggagaling naman sa Pacific Ocean. Apektado rin ng easterlies ang Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga Region at ang Samar. Inilabas na ng PNP ang isang computerized artist sketch ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa mamamahayag na si Juan Jumalon ng Misamis Occidental. Sa inilabas na larawan, tinatayang may taas itong 5 feet hanggang 5'6". Medium build at kayumanggi ang suspect. Tinatayang nasa edad 40, may suot na red cap, green shirt at itim na shorts ng mangyaring krimen. Ang suspect sa computerized sketch ay ang naiwan o description ng naiwan sa gate ng bahay ng biktima para magsilbing lookout. Nakakuha ang mga opisyal ng PNP sa Regional Office 10 ang kopya ng CCTV footage. Yan din ang testimonya ng mga testigo na magagamit sa kanilang investigasyon. 4 na motibo naman ang sinisilip ng mga investigador sa pagpatay sa mamamahayag na si Juan Jumalon sa Misamis Occidental. Ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez, kabilang sa mga iniimbestigahan ng personal na galit o away sa lupa, may kinalaman din daw sa trabaho o politika na posibleng motibo sa krimen. Sinabi sa DZRH sa radyo natin ni Gutierrez na may alok na pabuya ang kanilang ahensya na 100,000 piso sa sinumang makapagngunguso ng killer ni Jumalon. Isa niyang individual na ayaw magpakilala ang nagbigay ng pera upang agad na mapapanagot ang mga nasa likod ng pagtumba sa naturang radio broadcaster. Yung pong in general terms po, no, kasi I don't want to be more specific right now, yung kasi nga po ay patuloy pong investigasyon, ano. Kung yung isa po rito ay kinalaman dito po sa katatapos na eleksyon, yung pong isa dito ay may kinalaman po sa away po sa lupa. Ang Pangulo po ba ay nakausap nyo o mayroon bang plano na magpunta doon sa kina DJ Jumalon? Well, ako po personally po, I'm making a arrangement po, planning to make an arrangement para po makapunta doon during the wake po dito pong si Jumalon. Kinundina ni Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos ang pamamaslang sa local radio broadcaster na si Juan Jumalon alias Johnny Walker sa Calamba, Misamis Occidental.
Sa isang pahayag, sinabi ni Abalos na walang puwang sa isang demokratikong lipunan ang ganitong brutal na pagbatay na itinuturing na direktang pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag. Sinabi pa ni Abalos na nakatutok ang DILG at ang PNP sa kaso ni Humalon at umaasa siya na magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon ang isinasagawang investigasyon. Ayon pa sa DILG Secretary, kinumpirma sa kanya ng binuong Special Investigation Task Group na may nalabas na silang computerized RT sketch ng isa sa mga suspect na tinatayang 40 anyos, kayumanggi at katamtaman ang laki ng katawan. Kinundinan ng mga foreign ambassador ng France, European Union, United Kingdom at Germany ang brutal na pagkakamatay sa broadcaster na si Juan Humalon. Idiniin ng EU na hindi katanggap-tanggap ang anumang pag-atake sa mga mamamahayag kasabay ng pagpapabot ng pakikiramay sa mga naulila ng naturang journalist. Nagkakaisa naman ang mga ambassador ng United Kingdom, Germany at France sa panawagang papanagutin ng killers ng naturang mamamahayag. Ayon kay UK Ambassador to the Philippines, Laurie Bupils, nakakagulat ang pagpatay kay Humalon habang nagpuprograma sa radyo at idiniin na cornerstone ng demokrasya ang isang malayang pamamahayag. Tuloy na ang Jeepney Modernization Program ng gobyerno sa 31 na Disyembre ngayong taon ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Hindi ito madidiskarel ng mga aligasyong nagkakabilihan ng ruta ng jeep sa LTFRB. Inulit ni Bautista na hindi na palalawigin pang deadline para sa mga jeepney driver at mga operator na bumuo ng mga korporasyon o kooperatiba. Pero hindi naman daw ipe-phase out ang mga traditional na jeep basta't makakasunod lamang ito sa standard na gagamit ng Euro engines at pasok din sa Philippine Standard Trade Industry. Ipinagtanggol ni Speaker Martin Romualdez ang Kamara at ang mga miyembro nito laban sa mga kritikong naninira at gustong magdikta. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 19th Congress, binatikos nito ang hindi tinukoy na kritiko na ang intensyon ay lumikha ng pagkakawatak-watak sa bansa. Ayon kay Romualdez, tatayo siya laban sa sinuman na mananakot para masunod lamang ang gusto nila. Itindig siya kasama ang mga mababatas para sa kapakanan ng bayan. Iginiit pa ng kongresista ng Leyte, bagamat ang Kongreso ay merong mga miyembro nang galing mula sa iba't ibang partido, isinasantabi nila ang mga magkakaibang posisyon upang ipagtanggol ang institusyon at miyembro nito laban sa mga mapagsamantalang motibo na nais lamang alisin ang kanilang atensyon sa pagganap ng kanilang mandato. Sinabi pa ng House Speaker, ginagawa nila ang kanilang trabaho at walang personalan. Samantala, nagpasalamat naman ang opisyal sa kanyang mga kasamahan sa kanilang pagpupunyagi. Kaya maganda ang pagtingin ngayon sa Kamara at patunay dito ang mataas na rating na nakuha nito mula sa Okta Research Survey kung saan tumaas ng 60% ang trust rating nito habang 61% naman ang performance rating noong October 2023 survey. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinagtibay naman ng Kongreso isang resolusyon upang itaas ang integridad at dangal ng institusyon at muling ipahayag ang kanilang suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Iniprobahan ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ang motion na pagtibayin ng House Resolution 1414 matapos ang isang voice voting. Si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ang nag-sponsor ng committee report para sa House Resolution 1414 na naglalayong protektahan ang mahigit sa 300 miyembro ng Kongreso laban sa mga sumisira rito. Sinabi ni Dalipe na naniniwala ang mayorya ng mga mababatas na ang paglaban sa kahirapan at paglikha ng mas maayos na kinabukasan ay madaling magagawa kung magsasama-sama. 7 Deputy Speakers ang lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Romualdez, kabilang sina Gonzales, Ralph Recto ng Batangas, Camille Villar, Vincent Franco Duke Prasco ng Cebu, Roberto Puno ng Antipolo City, Christine Singson Miha ng Ilocos Sur at Raymond Democrito Mendoza ng TUCP. Dalawa lamang sa siyam na Deputy Speakers ang hindi kasama sa may akda ng resolusyon. Ito'y sina Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab. Iimbestigahan na ng pambansang pulisya ang umano'y sleeper cells ng China sa Pilipinas o mga espiyang Chinese. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acordo Jr., nakakaalarma ang ulat at sinisilip na ng kapulisan, gayon din ng National Bureau of Investigation ang mga report na may kinalaman dito.
Sinabi naman ni NCRP Director Brigadier General Jose Artates Jr., hindi pa kumpirmado ang assessment pero susuyurin nila ang lahat ng mga POGO operator sa bansa. Binabulaan na naman ng mga ito ng Chinese Embassy at tinawag na malisyoso at walang basihan ang mga aligasyon ng Pilipinas. Naglabas na ang Bureau of Customs ng mga bagong pamamaraan o alituntunin para sa pagproseso, pag-aproba at pagbabayad ng duty drawback claims. Ang mga alituntunin ay sa ilalim ng Customs Memorandum Order Number 16-2023 na naglalayong tiyakin na walang dobling paghahabol sa pagpoproseso ng refund at maging komprehensibo din ang mga lituntunin para sa application, pagpoproseso, pag-aproba at mga paraan ng pagbabayad kaugnay sa mga claims sa duty drawback. Naging epektibo ito simula November 1 at saklaw ng mga patakaran ng mga claims sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Ganyan din ang mga nauna ng sinamiteng One-Stop Shop, Interagency Tax Credit and Duty Drawback Center ng Department of Finance. Ang mga claim para sa duty drawback ay ipoproseso pagkatapos bayaran ang kinakailangang processing fee at isusumite ang kumpletong mga dokumento sa Bureau of Customs. Ang processing fee ay mula 700 hanggang 5,000 pesos depende sa halaga ng claim. Nananawagan naman si Senator Bongo sa gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW na naiipit sa Gaza Cruise Fire. Bilang chair ng Senate Committee on Health and at Vice Chairperson at Chairperson din ng Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Senator Go, nababahala siya sa kalusugan at kaligtasan ng mga Pinoy na naiipit sa gyera sa Israel, kaya dapat tiyakin ang mabilis na pagpapauwi sa kanila sa bansa. Para kay Senator Go, mga Pinoy saan man naroroon sa mundo, lalo na ang mga OFW na itinuturing nating modernong bayani, ay dapat bigyan ng lubos na atensyon at pangangalaga sa oras ng kanilang pangangailangan. Dahil naman sa kasalukuyang pandaigdigang krisis, nauna ng mapilang senador sa Department of Migrant Workers, yan din sa Department of Foreign Affairs at POEA, unahin ang accounting, proteksyon at pagpapauwi ng mga OFW na nasa conflict zone. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Umasa si Senator Amy Marcos na malilinis at maitutuwid ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Department of Agriculture. Umapila ang Senadora kay Tiu na walisin ang bansag sa DA na Department of Importation na siyang pumapatay sa kabuhayan ng mga lokal na mga magsasaka at mangingisda. Sinabi pa ni Senator Marcos na dapat tutukan at tukuyin ng DA Chief ang mga pangunahing problema kung bakit laging matik ang pag-aangkat ng gobyerno. Ang akin na lang panawagan sana maibalik ang Department of Agriculture sa agriculture. Huwag maging tuluyang agriculture na Department of Importation. Ako naging matik na eh. Kada kulang, kung sibuyas, kung asukal, kung bigas, import na lang tayo ng import. Pwede ba tutukan yung tunay na sanhi ng problema na hindi na competitive ang ating mga magsasaka? Ipinagtataka din ng Senadora kung bakit naging top importer ng bigas sa buong mundo ang Pilipinas. Samantalang 10 hanggang 15% lang naman ang kakulangan ng lokal na supply. Import ng import, tapos yung mga kooperatiba at yung mga magsasakang lokal, sila pa yung pipirma na may shortage na ganon. Halimbawa, yung ating bigas, napakasimple lang. Ang kakulangan nasa 10% ata, sabihin na natin 15%, bakit tayo naging pinakamalaking importer sa buong mundo? Parang nakakapagtaka naman. Samantalang nasa 85 to 90% natatanim naman sa Pilipinas. Ba't tayo angkat ng angkat? Nakakagulat talaga. Dahil naman sa malawak na kalaman sa linya ng pangingisda, minungkahi ni Senator Marcos kay Secretary Tiu, tutukan din ang sektor na pinuputakti rin ng kabi-kabilang pag-aangkat. Para naman sa Senadora, dahil bilyonaryo na si Tiu, posibleng mahinto na rin ang kurakutan sa ahensya, mawalan talamak na smuggling at tongpats. Balak naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na alisin na. Hindi na malalisin. Buhayin ang Bureau of Agricultural Statistics. Ayon kay Tiu, mahalaga ito upang may pagbatayan ang DA sa sectoral data at information
sa pagbuo ng napapanahong polisiya para sa agri-sektor. Sinabi pa ni Laurel na nayon nitong iprioridad na mapalakas ang lokal na produksyon na linsunod sa direktiba ng Pangulong BBM na kalmahan ang importation. Ipinunto pa ng bagong DA chief na kulang-kulang hindi tumpak ang mga datos ng ahensya kaugnay ng produksyon at demandang sektor. Itinatag ang Bureau of Agriculture and Statistics sa ilalim ng Cory Aquino Administration noong 1987 pero ikinasa ang pag-merge nito kasama ang National Statistics Office, National Statistical Coordination Board at Bureau of Labor and Employment Statistics sa PSA noong 2013. Bubuo naman si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng intelligence group na tututok sa corruption at smuggling sektor. Ayon kay Laurel, salig ito sa utos ng Pangulong Marcos na linisin ang buong hanay ng DA kung may dumi ito at sugpuin ang agri-smuggling. Yan pa man, wala pang balak ang bagong kalihim na magkasanang balasahan sa Department of Agriculture. Handa raw siyang makipagtulungan muna sa mga kasalukuyang opisyal ng DA at saka na lamang isasalang sa assessment ang kanilang trabaho. Good luck, Secretary Laurel. Kaya nga nagkawindang-windang Itinanggi naman ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na bayad utang ang pagtatalaga sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Laurel na forma ng sakripisyo para sa bayan ang pagtanggap niya sa appointment bilang Agriculture Secretary. Ilang beses na nga raw niyang tinanggihan ang alok pero nais niyang tumulong sa presidente kaya niya ito tinanggap na sa nakong huli. I don't know, I don't think, well, definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin to sa, it's just not for country talaga. Yun lang masasabi ko. Samantala, ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, nagbuo si Laurel ng 30 million pesos na pondo sa partido ng Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon ng 2022. Klinaro din ni Laurel na walang conflict of interest sa pagkakatalaga sa kanya dahil nag-divest na siya sa kumpanyang Pravel. Nakaamba ang minimal na taas presyo ng ilang produktong pang Noche Buena sa mga pamilihan. Ayon kay Trade Assistant Secretary Jean Francisco, nagkasundo ang mga manufacturer ng processed meat products na magtaas ng presyo pero kaunti lamang. Paliwanag ni Francisco, tumaas ng 15 hanggang 20% ang production cost ng mga manufacturer. Sinabi naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na nasa 0 hanggang 4% lamang ang itataas sa presyo ng ilang meat products. Hindi pa off the hook of to si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chief Chupilo Guadis III sa kabila ng palace order na ibalik siya sa pwesto isang buwan matapos na masuspende dahil sa alegasyon ng corruption. Itong nilinaw ni Transportation Secretary Jaime Bautista makaraang bumalik si Guadis sa kanyang pwesto sa LTFRB batay na rin sa naging utos ng Malacanang. Sinabi ni Bautista, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa alegasyon ng katiwalian laban kay Guadis at ang resulta ng pagsisiyasat ang magiging batayan ng kanilang final decision. Una rito ay nakasahan ng dating LTFRB employee na si Jeff Tumbado, si Guadis, na sinasabing tumatanggap ng 5 milyong pisong padulas kapalit ng prangkisa, ruta, special permit at iba pang mga pabor mula sa ahensya. Ngunit kalaunan, binawi naman ito ang naturang alegasyon. Inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na naisapinal na ang implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund. Ayon sa Pangulong BBM, agad nabubuin ng gobyerno ang corporate structure ng Maharlika Investment Corporation na siyang magpapatakbo sa Sovereign Wealth Fund. Matatandang sinuspende ng Presidente ang implementasyon ng MIF noong Oktubre para pag-aralan pa at plansyahin ng gusto ang implementing rules and regulation. Ngunit nilinaw nito kalaunan na hindi niya ipinatigil ang pagpapatupad ng Maharlika Fund at target itong maging operational bago magpalit ang taon. Nilinaw naman ng isang eksperto na Omicron pa rin ang napapaulat na bagong virus na kumakalat ngayon sa Amerika at Canada. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Dr. Nina Gloriani na ang Omicron virus na ito ay nagbabago ng kaunti ang amino acid at ang anyo. Pero ayon kay Gloriani, ang mga virus na HB.1 at EG5 ang pinaka-umiikot ngayon sa Amerika.
Pero ma'am, ano ito? Deadly ba siya or hindi naman as potent as yung mga nauna? Yung Delta? Hindi naman masabing ganon. Although mayroon pa rin nagkakaroon ng iba ng serious critical na dengue, ng COVID, ay yung mga vulnerable siguro. Yung nasa vulnerable sector. Yung may mga morbidity, pag may edad, pero kung mga general public lang, hindi naman. Pero pinapayo po ni Dr. Gloriani, hanggat maaari mag-face mask pa rin kung kayo po ay pupunta sa mga matataong lugar, lalong-lalo na kung kayo po ay may vulnerability. At sa mga bibiyahe, pinakamainan pa rin magpabakuna ng flu vaccine. Tumaas naman ang halos 300% ang naitalang kaso ng tigdas ngayong 2023 kung ikukumpara nung nakalipas na taon. Batay sa Disease Surveillance Report ng Department of Health, pumalo sa 1,829 ang naitalang kaso ng tigdas o measles mula January 1 hanggang October 14. Mas mataas ng 299% ang naturang bilang kung ikukumpara sa naitalang 458 na kaso lamang noong 2022 sa kaparehong panahon. Pinakamaraming kaso ng tigdas ang naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 601, sumusunod ang Central Luzon 260 at Central Visayas na may 126 cases. Samantala, 6 naman ang nasawi sa tigdas ngayong taon, kabilang 2 pasyente mula sa Calabar Zone, 2 sa Barm at 1 naman sa Mimaropa at Davao Region. Oy mga mamis! Pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Kunot noo ba kayo lagi kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on tensa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 77 anyos na lolo nalunod sa beach na Bulinaw, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, it's Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Ang masayang outing sa bayan ng Bulinaw ng isang pamilya ay nabalot ng kalungkutan ng malunod ng isa nilang kasamahan. Sa ulat ni Bulinaw Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Ville, nagtungo sa kanilang himpilan si Luz Biminda Crido, ikartuna 41 anyos, ex-OFW at residente ng Barangay Concordia at inireport na nawawala ang kanilang ama na si Domingo Tabajeros Credo, 77 anyos at huling nakita ito nang nangunguha ng shell sa Dalampasigan. Agad nagpadala ng ilan sa mga tauhan niya si Hepe para tumulong sa paghahanap at bandang alas 7:45 ng gabi, nakita na mangingisdang si Rodrigo Gapasin Kasiken, 60 anyos ang biktima na nakaandusay sa Dalampasigan. Itinakbo pa ito sa paggamutan pero diniklara ng dead on arrival ng attending physician. Pinalalagay ng mga otoridad na posibleng nahampas ng malaking alon ng biktima habang nasa Dalampasigan at natangay ng alon sa malalim na bahagi ng karagatan, saka muling itinulak pabalik ng alon sa Dalampasigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang 5 katao sa 8.4 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa karagatan ng Zamboanga City. Hinarang ng Bureau of Customs at Zamboanga Second Mobile Ports Company ang Malaysian-style watercraft na Jungkong na may tatak na Lautan Mastri. Sa report na nakarating kay Bureau of Customs Commissioner Benvenuto Rubio, nakuha ang 200 master cases ng iba't ibang imported na sigarilyo sa bangka. Nasa custody na ng pulisya ang 5 crew ng bangka habang dinala na sa headquarters ng Second Mobile Ports Company ang mga nasabat na mga ebidensya. Sabi ko silang magpresenta na dokumento na magpapatunay na legal ang kanilang madalang kargamento. Huling idinin ng liderato ni Commissioner Rubio na pinapalakas ang kampanya ng BOC laban sa may illegal na pagpupuslit ng mga produkto sa Pilipinas. Mga nanalong barangay at SK officials sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, isa sa ilalim ng MILG sa Barangay New Elected Officials Training. Detalye na balita mula kay Jun Dio Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Peace be with you, Kuyang Angel.
Sabay, nananumpa ang mga nanalong SK and barangay officials ng SGA o Special Geographic Area ng BARM na binubuo ng 63 barangays. Ginanap ang oath-taking ceremony na pinamunuan ni Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim sa BARM Compound, Cotabato City. Itinuturing na makasaysayan ang oath-taking ceremony na ito na pinakauna umano sa SGA-BLGU officials simula ng opisyal na ma-turned over ang SGA 63 barangays sa Bangsamoro government matapos ang plebisito noong Pebrero ng taong 2019. Sa pahayag mula kay MILG Minister Attorney Nagib Sinrimbo, ang lahat ng mga bagong nahalal sa barangays ng BARM kasama na ang SGA ay sa ilalim umano sa Barangay New Elected Officials Training upang hindi mangapa sa pinasok na tungkulin. Pangunahan ito ng provincial and city offices ng Ministry of Interior and Local Government o MILG, habang ang SK officials naman ay dadaan sa mandatory training na pangunahan ng Bangsamoro Youth Commission. Samantala, ang administrator naman ng SGA Development Authority na si Butch Malang ay may paalaala sa lahat ng mga nanalo sa SGA na ipairal ang moral governance na siyang leading advocacy ng BARM. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, June. Samantala, dako naman tayo sa report mula kay Danny Comilang dito sa Bataan. Mga opisyal ng PNP sa Bataan nagsalo-salo kagabi. Pasasalamat sa mapayapa at matagumpay na barangay at SK elections. Total na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Matapos ang flag raising ceremony ng umaga kahapon kasabay ng pagbibigay ng certificate sa mga natatanging PNP personnel na may maganda ang record sa hanay ng kapulisan, isang salo-salo ang inihanda sa loob ng Camp Cirilo Tolentino sa lungsod ng Balangan ni Bataan Provincial Director Colonel Palmer Tria. Ito'y bilang pasasalamat niya sa kanyang mga tauhan na dumanas ng sakripisyo at pagtitiyaga upang maibigay sa mamamayan ang mapayapang barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023, kasunod ang pagdiriwang din ng undas. Masarap na hapunan ang kanyang inihanda kagabi para sa salo-salo na naging lalong mas nagpatibay at nagpaantig ng damdamin ng bawat isa sa lahat ng Chief of Police sa Bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Ay mga misis, ang oras sa buong Kapuluan, 30 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Amoy araw ba si Monsoy kapag umuwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ambita palang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. International Port, inaasahang may tatayo sa bayan ng Babatngon, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. International Port, inaasahan may tatayo sa bayan ng Babatngon, Leyte. Pahayag ito ni Babatngon, Leyte, Sangguniang Bayan member Larry Minson. Ayon kay Minson na isa sa mga napatunayan na ang karagatan ng bayan ng Babatngon ang may tamang lugar o may kakayahan para pagdaang ng malalaking barko kung ialin tulad sa lungsod ng Tacloban. Ayon kay Minson, noong nakarang araw ang 7 palapag na cruise ship na dumaong sa Babatngon, Leyte na may mahigit 17 na foreigner na turista at ang iba ay pupunta sa Busay Falls. Ang Busay Falls isang tourist destination sa naturang bayan. Pasalamat ang LGU Babatngon na isa ang kanilang bayan na naging itinerary ng mga turista na sana makita na national government na magkaroon ng international port sa naturang bayan. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Christmas Village naman sa Catanduanes, dinadayo ngayon ng mga turista. Kung bakit, alamin natin mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin, Birak. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan, Ray. Patok ngayon sa mga turista at mga Katanduano na dinadayong Christmas Village sa West Garden Subdivision, Phase 2 sa Barangay Bigaa sa bayan ng Virac sa probinsya ng Catanduanes. Lahat ng residente sa 7 streets sa nasabing subdivision ang nagpakita na kanya-kanyang estilo sa pailaw ngayong selebrasyon ng Pasko. Gawa rin ito sa mga recyclable materials.
ang ginamit sa mga Christmas tree at mga parol at pagpapaganda sa lugar. Sabay rin ang mga maliliwanag na pailaw sa lugar. Ang nasabing Christmas Village ay bukas alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi at isinagawa ang grand opening ng Nobyembre 4. May kanya-kanya namang tema ang mga kalsada sa lugar kung saan iba-ibang estilo sa paglalagay ng mga dekorasyon habang may naghihintay naman na cash prize sa mananalo sa Disyembre 15 ngayong taon. Mula sa kaunang-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Batan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Aba, meron na silang 7th shot ng bakuna laban sa Omicron XBB.1.5. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Hayward, California, USA. Sa mga suki natin sa New Zealand. Ganyan din sa Pola. Oriental Mindoro ho yan, hindi ho imported. Mamaya, antabayanan po ninyo, bakit nga ba pagka ganitong mga panahon mag-monitor ho kayo sa mga bahay nyo ha. Pagka medyo nakikita ho nyo sa mga gilid-gilid ho ng mga bahay nyo, parang may mga mound ng lupa, yung parang tunnel, ano ha. Ako, nervyusin na ho kayo. Under attack ho kayo ng anay. Bakit nga ba pagka ganitong panahon meron hong ganitong problema ha? Pag-uusapan natin yan kasama pong eksperto pagdating ho sa mga anay. 340,000 pesos na laga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Legazpi City. Ang suspect, dating inmate sa Bacolod at sa Bilibid. Ano ba yan? Detalye na balita mula kay Roel Saldico mula sa Bicol, RH18. Roel. Aabot naman sa mahigit 340,000 pesos talaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa ikinasang drug bypass operation sa isang inumano'y illegal o tulak ng illegal na droga sa barangay Pawa sa Legazpi City pasado alas 8 kagabi. Kilala ang narestong tulak na si alias Kevin, nasa Ostunggulang at residente naman sa naturang lugar. Sa report ng Legazpi City PNP, matagal nila itong minamadmanan ng suspect dahil sa manoy talamak nitong pagbenta ng illegal na droga sa lungsod. Nasamsam sa suspect ang dalawang plastic sachet na pinaiwala ang shabu na may bigat naman sa abot sa 45 gramo na may market value na abot naman sa 340,000 pesos. Nakumpiska rin sa suspect ang isang kalibre 38 na baril na may 6 na bala. Napagalaman na rin na dati nitong nabilanggo dahil na rin sa illegal na droga ang suspect sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. At ito ay kakalay pa lamang nitong nagdaang buwan. Nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang suspect na nakatagdang sampa na itong ng kaso na paglabag naman sa illegal na droga. Ito ang DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mabalos Ray. Ay, Roel pala. Walang kadala-dala, ano ha? Recidivist talaga. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kala ko ba rin informative yan? Mukhang hindi na reform Lalo pang tumapang Kinasuhan na ng Department of Justice ang tinaguriang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Senyor Aguila at 12 pang mga miyembro ng kanilang kulto sa Surigao del Norte. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, 21 kasong kriminal ang kanilang inihain laban kay Jaren Skilario alias Senyor Aguila at iba pang mga lider at mga tauhan ng SBSI. Kabilang dito ang qualified trafficking in persons, facilitation of child marriage, solemnation of child marriage at child abuse. Tiniyak ni Secretary Rimulya na ang lahat ng kaso ililitisin dito sa Metro Manila o iba pang lugar na walang magiging epekto o impluensya ang grupo ng hinihinalang kulto. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Japan. Ohayo gozaimasu. Lalong-lalo na yung mga una nagpaabot sa atin ng impormasyon tungkol po kay Senyor Aguila. Magandang umaga din sa Houston, Texas. At magandang umaga sa mga suki natin. Mga seafarers natin At mga kababayan natin nandyan po sa Saudi Arabia. Baka ito hong mga OFW natin nagpapagawa ho ng bahay dito ho sa Pilipinas. Mamaya may bibigay tayong tip sa inyo Kasama natin si Ginoong Dong Concepcion. Si Dong Concepcion po ay eksperto pagdating sa anay. Dong, magandang umaga sa inyo. Kumusta ka na? Magandang umaga po. Dong,
Angelo. Oo. Una siguro, liwanagin nga natin, bakit nga ba pagka ganitong panahon ng tag-ulan, saka din naglalabasan, magugulat ka na lang, may trail may trail sa may gilid ng pinto mo, sa may gilid ng kisame, nung bakbakin mo, anay na. Bakit pagka ganitong panahon para yatang nakikisabay pa? Kasi ganito yun, ang ating panahon o ang ating dito sa Pilipinas, tayo po ay tropical country. Ibig sabihin yan, mas conducive ang lugar natin sa pagdami at pagbuo ng anay. Katulad na banggit nyo, may mga term nga nila, nuno sa punso, actually sa term of mound. Pag tag-ulan, humid, so ang tendency nun ay lumipad yung mga tinatawag nila na wing alley or yung mga primary and secondary reproductive. Yun ang mga digging wind, yung lumilipad na yun. Pag yun ay nalaglag sa isang tamang lugar, like lupa, so they will form another colony. Now, bakit naglalabasan yung mga mud trail and mud tube during ganitong mga panahon? Kasi ang mga bahay po natin, kaya alagaan natin pag nagkaroon ng mga water leaks, okay, nababasa yung mga pader, yung mga kahoy, nagkakaroon ng condensation. Yung mga kahoy po natin ay nagmo-moist. Pag nag-moist ang kahoy natin, nag-dump yan, alam niyo po ba na yan ay nag-emit o naglalabas ng carbon dioxide, CO2, no? Pag naglabas yun po ang paboritong amoy ng anay. Parang inong kahoy na yon sa anay is that wood is now ready for meal. Something like that. Teka muna. Sir Dong, sa Metro Manila, wala ka namang nakikitang mga mound. Saan ang gagaling yan? Like for example, highly urbanized area, Quezon City, o kaya Makati. Wala ka naman nakikitang mound dyan. Saan naninirahan itong mga lintik na mga anay na to? Tama. Doon sa tinatawag na concrete jungle, very minimal na yung mga mound na yan. Kasi lalabas lang yan sa mga garden. Okay? Species po kasi ng anay, napakarami, 2,500, iba pa yung sa ibang bansa. Pero meron lang identified na tinatawag na 4 na we call it subterranean termite species, yung mga nasa ilalim, na na very highly destructive. Okay. Kasama na rin dyan yung nagnonono sa punso termite, we call Macrotermes gilbus. Yun ang kanyang species name, Macrotermes gilbus. Concrete jungle, hindi present karamihan, tama ka, kasi most of them are tinatawag pa rin na garden termites. Yung dalawa na makikita palagi sa mga garden, sa puno, ang pangalan is Microcerotermes lusbanyosensis. Parang Los Baños, pero totoo po kasi na-discover yun sa UP Los Baños. Yung ikatlo naman, Nasutitermes luzonicus. Other calls it as Luzon pointed termite. So yan, mga nasa garden yan. Pero ang pinaka-destructive na anay ay hindi mo makikita yung mound. Wala siyang nono sa punso na tinatawag, yung ating misnomer na term, kundi nasa ilalim ng lupa. At ang pangalan niya is Coptotermes vastator, o pinalitan na sa ibang bansa, Coptotermes destroy. Kaya siguro mga 80% ng destruction ng bahay is because of this kind of termite. Coptotermes vastator. Ito kahit concrete jungle, Makati. Kaya niya pasukin? Kaya niya. Kasi ang building, lupa pa rin naman ang ilalim niya. So, kaya niya pumasok sa mga cracks, sa mga electrical outlets, sa mga connections, kung sa sahig naman, may term na mga terminations ng between floors and walls, So, napapasok niya yun. So, yan. Dong, teka muna. Bago ka nagtayo ng building, bago mo sinimento yung lupa,
Inano mo na yan trinit mo na yung lupa, di ba? Para masiguro mo na patay yung mga termites na nasa ilalim nun. So, bakit meron pa rin? Ganito po yan. Yan po ang trabaho namin, ano? Kasi may mga, may mga technology na ngayon, bago gawin ng bahay, building, iti-treat thoroughly yung buong, ang tawag namin is footprint ng bahay, ano? Yan para ng tama at effective na chemical. So marami namang chemical, ano. So may mga effective na tumatagal ng 4 years, halos maximum na ngayon ng 4 years, ano. Tapos may pipe system kami linalagay, ang tawag namin ay Central Chemical Application System. Para pag na-treat mo yan, linagay mo yung pipe system, yung CCAS, meron niyang piping sa exterior wall ng bahay o sa building, meron niyang piping sa interior wall, meron piping sa gitna o cross-section, ano. Tapos may mga inlet points or filler points. Kasi, halimbawa na-treat mo na siya, that building or resident are protected or is protected from termite attack for the maximum of 4 to 5 years on. Ay, ganun lang? Oo, kasi wala na po ngayon yung mga sobrang tatapang na chemical. Pure, kung alam mo yung chlordane, kung naririnig mo, no? Chlordane was one of the best chemicals before, ano, mga 1980s, ano. Tumatagal po yun, sobrang tagal, 12 to 15 years. Okay. Tanggal na po yun. Binan na. Una, siyempre sa US na, una po lagi ang... Bakit binan? EPA, Environmental Protection Agency. Kaya siya binan is because it is highly carcinogenic. So, delikado po. Nagkukos ng cancer. Then pagdating sa Pilipinas, na-ban siya, mga, early 90s, ano. Pero, maraming mga unscrupulous businessman na hanggang ngayon ay binibenta yan, pero fake na yun. So, fake na. Chemical na yan will last only for 5 years. Kaya, pag sinabi mo na, na-treat yan for antay-anay during the construction. But the chemical, after 5 years, or 4 years, 5 years, so dapat pala, alam mo rin kung kailan yung panahon ng treatment, and bago matapos yung 5 years, tumawag na kay Dawn Concepcion o sa iba pang mga kumpanya na nag-o-offer ng ganitong service. Dapat pala, no ha? Kasi by using the pipe system na linagay, yun sa amin, we call it Central Chemical Application System or CCAS. Pag hindi ka nakapaglagay ng pipe system, butas ng panibago. Magbutas. Perimeter, kasi ang anay, of course, will invade the structure from the perimeter of the house or building. Ganun po. No, sabi mo, nasa ilalim sila ng lupa. Bakit 15 story? Kuminsan yung iba, rooftop. Bakit naabot ng anay? Nako, magandang yan. Alam mo, may client kami sa Makati, yung concrete jungle yun, di ba? It's medyo mababa lang naman, 14 story, Okay. It's yung high-end, richy condominium. Yung from ground floor up to the top, which is the penthouse, actually wala silang penthouse na, it's more of parang office na, parang meron silang conference area, yung mga ganun sa penthouse nila. Pare-parehong kahoy yun, from ground floor. Puro may kahoy at puro wood cladding. Pero would you believe, may anay lang na puno ng anay ay penthouse. At punong-puno ng anay. Walang anay sa ground floor, second floor, third floor. So bakit ganon? Kasi ang nangyari po, on top of the penthouse is a roof deck at mayroon pong swimming pool. Now, yung swimming pool ay unti-unti through the years ay nag-water leak. Yun nga po sinasabi. Puro kahoy yung penthouse na meeting area nila, gym room, anything for the association, for the building owner. So, napuno ng yun, yung mga kahoy na yun,
lumambot na, nag-damp at nag-moist. So as I mentioned, pag nag-damp and moisten, it will emit carbon dioxide. That carbon dioxide, kahit ganong kataas yun. Talaga, paano inakyat? Paano inakyat ng anay? Magandang tanong yan. Hindi lumipad, bagamat may mga lumilipad na anay. Dumaan sila sa mga elevator, di ba may elevator pit yan, So, yan pataas. Tapos may mga insulation yan. Electrical insulation. May mga, what you call this, yung garbage chute na merong mga possible na pwedeng daanan na palagi rin basa minsan. So, umakyat sila. And they even pass or nilampasan nila yung lahat ng floor na may kahoy, pero dumaretso sila sa penthouse because yun lang nag-i-emit ng yun ang nag-i-emit ng attractant. Aba. Ang talas ng amoy nila ha, daig pa nilang aso ha. Sobra. And they are not wala silang mata ha. They are moving through pangamoy because kung yan may pinakita na parang mga mud trail may mud trail pataas hanggang sa kinataasan at ang laman ng mud trail na yun ginawa ng worker termites yung mud trail na yun para sila because very sensitive ang anay, so hindi sila pwedeng maglakad ng like ants na kung saan isang trail lang yun pataas to protect them from heat, water, among many other conditions. Pag-akyat nila doon, ang objective ng anay is of course to eat, find food and go back to the colony. Now, where is the colony? Nasa ilalim na naman ng lupa. So, ganun sila katindi. Dok, teka muna. Although yan, nakita na parang colony, although yung 14th floor na yon, meron na siyang sub-colony. Okay. 14th floor. Dok, ganito. Ang sabi mo, kaya nilang umakyat ng hanggang taas, pero itong pinapakita, mukhang abandoned na house ito. Yung ibang mga bahay na inaatake nila, occupied naman. Di ba? Bakit? Di ba? Tama. Yung abandoned, mas madaling anayin yan. Kasi, hindi nabubuksan. So, yung condensation ng lugar, So, tapos hindi napapakailaman. So, mas madaling, mas conducive anayin. Pero ganun pa rin. Ang anay, walang kinikilala yan na milyonaryo, bilyonaryo. Bahay mo, may kahoy, at nabasa, nag-moist, nag-damp, aanayin yan. Dong, may association kayo, di ba, ng mga mga pest control, pwede mo bang ibigay sa amin yung hotline or na pwedeng matawagan nila, o kung hindi, email address mo na lang siguro, or ano yung hahanapin namin sa system, online? Pwedeng hindi ko memorize sa Facebook. Ang pangalan ng aming association is tinatawag na Pest Exterminators Association of the Philippines. Okay. PEAP. Okay. Pag hinanap mo yun sa Facebook, lalabas yun. Okay. And they can already coordinate with the kumbaga yung pinaka-secretariat doon. Okay. So, they be given, any, basta maganda yung, tama ka kung Angelo, pag nagtanong sila, dapat miyembro ng isang association. Kasi pag hindi miyembro, malamang fly-by-night. Okay. Dong, siguro, hindi naman masama sabihin, doon na tayo sa tried and tested. Ano yung email address mo? Hindi, sa totoo, sa dami ng trinit nito si ang konsepsyon ng mga building, suki ito ng mga architect Dong, hindi ko sasabihin mas mahal o mas mura siya, basta sabi ko sa inyo, mas effective to. Ayan, Dong, ano yung email address na pwede nilang puntahan? Ganon din po sa Facebook, tingnan lang nila yung Proactive Pest Control. Ayan, Proactive Pest Control. Pest Control Philippines ang nakalagay. Tama ka,
we are, kasi kami, ang aming concentration ngayon is, ang tawag namin doon, ang term namin is pre-construction soil treatment. In coordination mostly with the architects. So, 4 architects po ang client ko at saka contractors. Okay. So, nakalinya. So, tinatay pala mga building, residential, commercial, industrial, kami po ay gumagawa. Okay. Pero ang kagandahan sa proactive pest control, search and destroy sila. Hindi lang ho ititreat yung anay infestation, hanapin ho yung queen sa ilalim ho ng lupa. Kung paano yon, bahala na sila doon dahil technique nila yon. Dong, yung kanina may binapakita tayo ditong crit, elite crit, ano yun? Sa pavement ba yun? Okay. That is another company of our family. We call it Elite Crit Systems Philippines. Actually, it's a specialty kind of product of flooring, that will, in the US, replace na yung mga tiles instead mga epoxy flooring na. Okay? Specialized flooring ito. Like the one that, Hindi tiles yan? Hindi na tiles? Okay. Flooring na iba't ibang klase, yan naman hermetic flooring na tinatawag namin. Yan sa office. So iba't ibang design ang pwedeng gawin, pero maganda po sa kanya is matibay siya. Walang crack, hindi nagka-crack, at saka maganda to dahil hindi pa mamahaya ng mikrobyo yung pagitan, di ba? Antibacterial and antimicrobial. Pero yung nagka-crack po, nakasalalay siya, let us be honest, nakasalalay siya sa quality ng tinatawag na cement flooring. Kasi pinapasok po siya sa cement eh. So, pag cement flooring ay hindi maganda, magkakarak lang siya. Pero kung matibay yung cement flooring tulad yan, yung pinapakita, ay it will last years. Years. Anyway, siguro para kung pag gusto nilang kumonsulta, doon na rin sa Proactive Pest Control o kundi hanapin ho nila yung Elite Crit System Philippines. Yan ang hanapin nila. In the meantime, Dong, thank you very much for joining us. Maraming salamat at salamat po guesting me. Mabuhay kayo. Salamat. Si Dong Concepcion ng Proactive Pest Control. Kaklasiko po yan sa AIM. Pero hindi pa siya nagninegosyo ng ganyan noon. Anyway, ang isang advantage dito, tried and tested na ng mga architect. Maganda umaga, Pilipinas! Parang family alcohol yan tried and tested over the years. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Kala ko may commercial Mamaya babala. Lumundag ng halos 5 billion ang kita naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang 9 na buwan ng taon. Pumalo ng 39.7% ang net income ng PAGCOR na itala ang 4.86 billion pesos mula Enero hanggang Setyembre. Malaki ang tinaas ng kita ng state-run gaming peer mula sa 766.3 million pesos sa target para sa nasabing panahon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, resulta ito ng patuloy na pagpapabuti ng operational capability at capacity ng gaming sector sa bansa. Sa ngayon, target ng liderato ni Chairman Tenco na magsepribado ng 40 kasino sa buong bansa. Ang PAGCOR ang pangatlong pinakamalaking nagpapasok ng kita sa Bureau of Treasury, sumusunod sa Bureau of Internal Revenue at the Bureau of Customs.
Poverty rate naman sa buong Eastern Visayas bumaba. Detalye mula kay Joyjun Balerete Acol ng radyo natin Lawang. Joyjun. Iniulat ngayon ng National Economic and Development Authority Regional Office na bahagyang bumaba ang tinatawag na poverty incidence sa Eastern Visayas, ngunit mas mababa pa rin sa target ng pagbawas na binabanggit sa ulat ng kagawaran noong 2021. Mula sa 30.7% noong 2018, bumaba ang poverty rate sa 28.9% noong 2021 o 1.8% reductions lamang. Nangangulugan ito na 31,200 pang mga tao sa buong rehiyon ang nakaahon sa kahirapan sa loob ng 3 taon. Ito ang sinabi ni NEDA Regional Director Maylin Rosales. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority o PSA, sinabi ni Rosales na nitong nakaraang 7 taon, bumuti rin ang rango ng kahirapan ng Eastern Visayas kaysa 17 rehiyon sa bansa. Ang rehiyon ang pangalawa sa pinakamahirap noong 2015 at napunta sa ikatlong pwesto noong 2018. Bumaba ang rehiyon ng 2 pangbaitang at ngayon ay nasa ika-2 pwesto na pinakamahirap sa buong bansa. Samantala ang isang pamilya na may 5 miyembro sa rehiyon ay nangangahulugan ng hindi bababa sa 7,819 pesos bawat buwan upang matugunan ang mga paunahing pangangailangan ng pagkain ng bawat pamilya. Ganun pa man, ayon sa kagawaran, upang matugunan ang mga paunahing pangangailangan sa pagkain at tinatawag na non-food requirements, ang isang pamilyang may 5 miyembro ay nangangailangan naman ng 11,187 pesos kada buwan. Ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ay nagpapataas ng monthly income requirements mula sa 10,411 noon pang 2018. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.2. Ako si Joyjun Balerete Acol. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Joyjun. Samantala, para ho nga pala sa mga naghahanap pa rin ng bahay dyan po sa Central Luzon, huwag niyong kalimutan ang offer ho sa atin ng West Chester Realty, yung kanilang mga proyekto sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Lipat bahay ka na kaagad pagkatapos po ng 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. At kung ngayon ho kayo hahabol may chance pa ho kayong manalo ng brand new car. 50,000 pesos ho. Habol na! Ulitin ho natin, may chance ho kayong manalo ng brand new car sa parampol nila ngayong pong Disyembre. Alas 5 na umaga, mga posibleng rason na umuni-hiwalayan ni na Richard Gutierrez at Sara Labati. Yan po ibang balita sa atin ni Morley Alinio. Morley, hiwalay na nga ba? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Well, hanggang ngayon, Kuya Angel, ay mainit na pinag-uusapan pa rin kung ano ba talaga ang rason ng hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati. Well, iba't ibang version ang naglalabasan. Una, nakikialam daw itong si Annabel Rama. Pangalawa, masyado daw maluho itong si Sara Labati. Pangatlo, may bagong jowa daw si Richard Gutierrez. Alinman sa mga itinuturong dahilan ng nasabing hiwalayan ay wala pang makakapagkumpirma dahil hindi pa nagsasalita si Sara at si Richard Gutierrez. Pero kung paniniwalaan ng chika, hiwalay na talaga ang dalawa. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Jacksonville, Canada. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Nagoya, Japan. Magandang umaga sa mga taga Houston, Texas. Mga baboy na walang ASF idadaan sa Pier 3 palabas ng Oriental Mindoro. Buti naman. Detalye na balita mula kay Jerry Alcaide mula sa 96.9 radyo natin Kalapan. Jerry. Magandang umaga. Pinapayagan na ang paglalabas ng mga baboy mula Oriental Mindoro sa pamamagitan ng mga pier sa bayan ng Pola, Bansud at Masalay. Sa gitna ng bantang kumalat pa ang African Swine Fever sa lalawigan. Sa kanyang social media post, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na nakipag-ugnayan na siya sa mga mayor ng 3 bayan na nabanggit at binigyang pahintulot mula November 2 na gamitin ang mga pier doon sa paglalabas ng mga baboy na isasakay sa mga natatanging barge.
Ayon kay Governor Tulor, sa Pola at Bansud ports pwedeng isakay ang mga baboy na manggagaling sa mga tinatawag na green zones. Sa Mansalay Port naman ay mga baboy na manggagaling sa clustered barangays na walang ASF, ngunit nasa loob ng isang LGU na may naitalang ASF. Ang mga baboy ay isa sa ilalim test then go na patakaran o kailangang i-test muna at kapag negative ang resulta ay saka papayagang isakay sa barge. Mula dito sa 96.9 radyo natin, Calapan City, Oriental Mindoro. Ako si Jerry Alcaide, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, umapila naman si Health Secretary Ted Herbosa sa medical community. Magkaisa. Kasunod ng pagkamatay ng orthopedic surgeon si Dr. Benigno Agbayani Jr. sa loob ng kulungan. Inimok ni Herbosa ang mga kapwa-doktor na mag-ingay upang malaman ng publiko ang tunay na nangyari kay Dr. Agbayani. Sinabi ng grupo ng mga doktor na Change.org na wrongly accused and convicted si Agbayani matapos siyang kasuhan ng isang abogadong pasyente. Nagugat ang asunto kay Dr. Sol Hopilenia Jr. noong 2006 kung saan iginiit nitong unsterilize ang ginamit na tools ni Agbayani nang magpa-opera ito sa tuhod o nang mag-opera ito sa kanyang tuhod. Nagdulot naman ito ng impeksyon kaya 30 araw siyang hindi nakalakad at nagresulta rin ng injury sa kanyang kamay. Noong Mayo 25, Mayo 25 naman nang arestuhin ang 58 anyos na si Agbayani at ikinulong sa Manila City Jail kung saan siya namatay dahil sa atake sa puso noong October 5. Actually, medyo may katagalan na ho siyang nakakulong sa piitan dahil nga doon ho sa kasong yon. Kaya lang, ang naging problema ho dito, nagkaroon ng final conviction dahil napabayaan ho nung abogado na mag-file ng appeal. Anyway, ang usaping ito nagpapakaba ngayon sa ating pong mga doktor. Ninervyos ngayon, doktor. Ang mga abogado sabi, teka muna, paano ngayon yan? Kinakabahan sila, baka mamaya hindi na sila i-treat ng mga doktor. Kampanya laban naman sa loose firearms, dapat na paigtingin ng PNP at ng Armed Forces kasunod ng pagkakapatay sa broadcaster sa Misamis Occidental. Ayon ito kay Senator Grace Poe at si Senator Bong Revilla. Detalye na balita mula kay Raymond Udpa sa RH28. Good morning, Raymond. Malakas ang loob ng mga kriminal na gumawa ng krimen dahil maluwag ang mga ito nakagagala dala ang kanilang mga baril kahit may gun ban. Ito ang paniniwala ni Senator Grace Poe kasunod ng nangyaring pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon sa Calamba, Misamis Occidental. Ayon kay Poe, panahon na upang paigtingin ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang kampanya laban sa paglipanan ng mga loose firearms. Tinawag niyang isang gawaing barbaric ang nangyaring pagpatay kay Humalon. Dapat lang magtulungan ng mga law enforcement agencies upang makilala, maaresto at makulong ang mga sospek. Para naman kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., malaking hamon sa mga law enforcement agencies ang kaso ni Humalon. Nakalulungkot umanong dati ay tinatambangan ng mga kriminal ang kanilang mga biktima. Ngunit ngayon, ayon kay Revilla ay pinapasok na sa bahay at announcer's booth ang kanilang target na ilikida. Panahon na upang kumilos ng mabilis ang mga tauhan ng pulisya. Narito si Senador Bong Revilla. Hinahamon ko ang lahat ng ating mga law enforcement agencies sa pangunguna ng ating mga pulis na panagutin ang mga may sala. Kung noon, tinatambangan lang nila ang gusto nilang patayin sa labas. Ngayon, sa mismong broadcast booth na pinapatay. Kaya dapat talagang may managot dahil tumatapang na sila at hindi na natatakot sa batas. Kaya mga kapatid, aksyon na! Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Parang script lang si pelikula. Magandang umaga, Senator Bong.
Alamin muna natin ang magiging lagyan ng panahon mula kay Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Patrick, good morning. Magandang umaga po, Sir Angelo, sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral yung easterlies o yung mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko sa may bahagi ng Palawan, Visayas at ng Mindanao. At dahil sa easterlies, asahan pa rin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands at sa may Quezon. Possible din po yung mga malalakas na mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan. Samantalang umiiral pa rin yung northeast monsoon o yung hanging amihan sa may extreme northern Luzon at magdadala lamang ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong may hinang pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. At dito sa Metro Manila and for the rest of the country ay bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may kainitan din lalong-lalo na sa tanghali at may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan especially sa hapon at sa gabi. At sa ngayon ay wala pa rin tayo na monitor na low pressure area sa loob at labas ng ating PAR na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya naman sa mga susunod mga araw, mababa pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng ating PAR. Bagamat itong easterlies ay patuloy na iiral hanggang bukas at maaaring magdala pa rin ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, ngayon din sa may Visayas at sa ilang bahagi pa ng Mindanao. At para naman sa lagay ng karagatan, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa namamabaybayan ating bansa, malayang mga kapalaot, yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon, kung saan maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon, dulot yan ng unti-unting paglakas ng hanging amihan. At dito sa Metro Manila ngayong araw, ang agwat ng temperatura ay nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio City ay 17 to 25, Metro Cebu 26 to 32 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:15 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:26 ng gabi. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At ating paalala sa mga mahal natin sa buhay, sa mga pamilya dyan, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating ipabaon sa kanilang proteksyon ng ating mga kapamilya, kapuso, kaabdo, kamahal sa buhay. Basta mahal sa buhay, ano ha? Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households ha. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved cologne. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga doktor, mga masahista, mga barbero, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Si Nazario Bergera muna, ang Chief Information Officer ng BIFAR. Sir Nazario, magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Angelo, magandang umaga po at lahat, magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa inyong programa. Oo, liwanagin natin hanggang saan po meron tayong fishing holiday? Noong November 1 po, nagsimula na ang ating close fishing season for northeast of Palawan. Okay. At magtatapos po ito ng January 31 sa susunod na taon. Ito po yung close fishing season for Galunggong. Na kung saan bilang conservation measure, ipinapatupad po natin para mabigyan ng pagkakataon yung ating fish stock na makapag-repopulate or makapag-paraming muli. Okay. Bakit Palawan lang? Yung sa Palawan po, that's for Galunggong, pero may mga susunod pa po tayo. Sa November 15, magsasara na rin po ang yung sa Zamboanga Peninsula for sardines naman. Magtatapos din po yan ng February 15. At gayon din po sa Visayan Sea, magsisimula na rin po yung close fishing season sa November 15 at magtatapos din po sa February 15. Ito po yung mga major fishing grounds na kung saan base po sa siyensya na pag-aralan natin na ito po talaga yung kung saan napatunayan ng siyensya na dito po yung concentration ng spawning area ng mga nabanggit na isda for Galunggong sa Palawan, sardines for Zamboanga Peninsula. At ito yung mga pagkakataon po na kung saan nangingitog sila, nagpaparami. So, ayaw natin silang istorbohin para mas maging sustainable po yung ating fish stock. So,
practically wala talagang fishing activity doon sa mga area na yon. Kasi kung halimbawa, ang huhulihin mo naman, hindi naman tuna, hindi naman galunggong o kaya sardinas, hindi talaga as in close siya. Only for commercial fishing operations po. Okay. Natin. Pero yung sa mga municipal fishing po, tuloy pa rin naman ang kanilang fishing activity. Ito yung mga yung mga malalaking barko. Apo, ito rin para sa mga malalaking barko na ang ginagamit nila po ay yung first seine, yung ring net, yung tag net. Saan sila pwedeng mangisda? Alin po, itong mga commercial fishing vessels na ito? Opo. Halimbawa po, for Northeast Palawan, yung mga commercial fishing vessels doon na kung saan ang target species talaga ay galunggong, ay bawal po talaga sila doon. Pero kung meron po silang alternatibong fishing ground na wala namang declared close fishing season, pwede pa rin naman po silang magkaroon ng fishing operations. Pero ito po kasi, for example, yung target species mo ay galunggong, talagang dyan po talaga sa Northeast Palawan, yung talagang kumbaga yung fishing area ng galunggong, dahil kung mabanggit ko lang, 94% ng fish landing po natin sa Navotas ay nanggagaling po sa Northeast Palawan. So, expect na natin magiging impact nito, tataas ang presyo ng isda? May ginawa na pong measure ang pamahalaan, may ginawa na hakbang ang pamahalaan po. Kapag nagpapatupad po tayo ng close fishing season, pansamantala po ay umaangkat po tayo base lamang doon sa gap na volume kapag pinapatupad po yung close fishing season. So, nagkakaroon po tayo ng pag-angkat base na rin po doon sa rekomendasyon ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Nagpapalabas po tayo ng certificate of necessity to import at ngayong taon po nasa 35,000 metric tons po lamang yung ating aangkatin. Ito po yung sasagot doon sa, kumbaga, doon sa requirement. Yes, na mga processor. Hindi lamang po, sa wet market po, Sir Angulo. Pero sa mga palengke. Actually, kung medyo mahal ho ngayon, dahil nga kaysa naman tangkilikin natin yung imported, palakasin natin ang consumption ng tilapia at saka ng bangus. Di ba? Yan po ang aming sinasabi. Kumbaga marami rin po namang alternatibo. Kaya lang po, alam mo naman, parang by preference kasi po talaga inahanap ng tao yung mga ganitong uri ng isda. So, kapag po may gap sa supply, so, syempre may tendency na tataas po yung presyo. At yun po ang inaagapan ng pamahalaan na hindi po magkaroon ng pagtaas ng presyo dahil po stable ang supply. Dahil pansamantala lamang po naman ito, Sir Angelo, habang nagpapasukat po tayo ng close fishing. Okay. So, pati doon sa ibang area, may close fishing season ho talaga sa mga susunod na araw. Anyway, sabi ko nga, mas masarap pa rin ang bangus at saka ang tilapia kumpara ho sa GG. Yes, correct po yan. Thank you, Mr. Briguera, Sir Nazario, magandang umaga. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Ginoong Nazario Briguera, ang spokesperson po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga, Pilipinas! Buti pa yung mga taga Quezon, yung mga mangingisda dyan sa Quezon, tinulungan na ho sila na magkaroon ho ng mga hatchery. Kaya gumaganda na rin ho yung kanilang harvest ng mga high-end variety ho. High-end species ho ng isda. Diyan po sa Alabat at iba pang mga coastal area, diyan po sa lalawigan ng Quezon. Isa ho yan sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Pero nauna dyan, yung pagbili ho ni Dr. Helen Tan ng mga planting material ng kakao at itinanim po sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung mga dating umaasa ho sa kopra na mga magniniyog, yung mga magsasaka na dating umaasa ho sa kanilang harvest na kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Ang pinoproduce po nila, Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay available sa 0919-095-5935. Yung mga variants nito, pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. At dyan rin ho kayo po pwede mag-order. Yung mga kababayan natin sa abroad, tangkilikin po ang gawang atin. Yung pong mga planting material yan, galing ho talaga ng Davao. Kaya di kalidad ho yung mga cacao beans na ginagamit dyan sa pag-produce po ng Tangerine Chocolate.
Ang sabi nga ni Dr. Helen Tani, tangkilikin natin ang gawang atin para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga MSMEs, lumakas din po ang ating ekonomiya. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants. I-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph at ang mga ginamit na material ho dyan ay hango rin ho sa harvest ho ng mga magsasaka. Ulitin ho natin ha, pwede ho ninyong tawagan o i-text ang 0919-095-5935 para po sa inyong mga orders. Ulitin natin, 0919-095-5935. Maganda umaga, Pilipinas! 18 na makalipas ang alas 5 na umaga. Champion! 4 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nationwide Peace Rally, sabay-sabay na ilulunsad ng mga retiradong empleyado ng PNP ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Mula alas 8 hanggang alas 12 ngayong tanghali ay ilulunsad ng mga retiradong empleyado ng Philippine National Bank ang simultaneous mass action sa harap ng mga sangay ng PNP. Kasama ang naturang gali itong Baguio cluster na kung saan ay 15 hanggang 20 mga retiradong empleyado ng PNP o PNP ang kasama. Magsasagawa din ng rally sa harap ng PNP Financial Center dyan sa Pasay City, Lawag City, Dagupan, Bigan City, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaugnay ito sa tinitingil nilang bayad sa kanilang benepisyo at nagpasya na ang Supreme Court pabor sa kanila. Subalit hindi pa rin nagbabayad ng PNP. Sa kanilang manifesto, nagpasya ang mga retirees na maglunsad ang nationwide na pagkilos laban sa PNP. Una ay dahil umano sa delaying tactics ng bangko sa resolusyon at pagbayad ng cost of living allowance o COLA at special amelioration allowance o SAA. Noong March 2023, inatasan ng Regional Trial Court sa Pasay City ang PNP na bayaran ng back pay ng 40% COLA at 10% ng manasahan na basic salaries ng lahat ng empleyado ng PNP na nasa serbisyo mula July 1, 1989 hanggang May 26, 1996. Ang RTC decision noong 2010 ay kinatigan ng Korte Suprema nito lamang 2023. Isa pang issue ang illegal deduction ng PNP sa GSIS gratuity pay ng mga PNP retirees mula sa kanilang separation at retirement pay. Nagbayad umano ang PNP ng separation at retirement pay base sa basic salaries at bago at pagkatapos naging pribado ang PNP salit na ipatay sa uling basic salaries. Ang PNP ngayon ay pagmamay-ari ni Lucio Tan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Tapos na gina Romy, samantala, National Jail Decongestion Summit, isasagawa sa Disyembre. Detalye naman mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy. Kuya Angel, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa sektor ng hustisya ang magsasama-sama sa 2 araw na National Jail Decongestion Summit sa December. Ayon sa Justice Sector Coordinating Council, layo ng summit sa December 6 at 7 ay malutas na ang matagal na problema na sobrang siksikan sa mga kulungan sa bansa. Ang JSCC ay binubuo ng Supreme Court, Department of Justice, BIRG. Sa tala ng JSCC, nasa 386% ang overcrowding rate sa mga bilangguan sa bansa. Pangunahing pakay ng summit ay matugunan ugat na overpopulation at may patupad ang mga epektibong hagbanin na para maibsan ang problema sa correctional system ng bansa. Dadalo sa summit sina Chief Justice Alexander Gesmundo, Justice Secretary Borio Remulla at BIRG Secretary Benjamin Abalos Jr., mga local mga legal expert, advocacy group at mga kinatawan ng iba't ibang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Bumisita kamakailan si ang punong maestrado sa mga person deprived of liberty sa Medium Security Camp sa New Bilibid Prison at sa Pasay City Jail bilang pag-obserba sa 28 National Correctional Consciousness Week. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, PCRH, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. And happy 67th birthday pala kahapon. Kahapon ang birthday ni Chief Justice Gesmundo, ha? Chief Justice Alex Gesmundo, belated happy birthday. Kahapon ho pala nagdiwang kayo ng inyong 67th birthday.
Congratulations sa inyo pong mga inisyatiba para mapaganda ang takbo at kalakaran dyan po sa Korte Suprema. Binabati ngayon ni Justice Max De Leon, siyempre ni Court Administrator Raul Villanueva, ni Justice Leo Madrazo, ni lahat ng mga justices. Ayan, Justice. Magpapainom ka daw. Lalaking umano'y may dalang hindi lisensyadong shotgun. Nasukol ng PNP sa Caloocan, detalye mula kay Edwin Duque. Oy, may gun ban pa tayo ha, baka akala nyo. Aris 23, good morning. Tayo buntag ko yung Angel. Pasok pa rin sa koneliktad ban o BP 881 o Omnibus Election Code at pagkaka-aresto ng Caloocan Police sa lalaking umano'y may bit-bit na baril sa Bagong Silang, Barangay 176 sa Caloocan. Ayon kay Police Colonel Robert Lacuesta, isinalalim sa intelligence surveillance ang suspect na si alias Jason, 33 years old, sa lugar kung saan ay aktual na nahuling nakasakit sa kanyang baywang ang hindi lisensyadong baril. Nakuha sa kanya isang improvised shotgun na may mga bala pa ng baril. Ilang concerned citizen ang nagtibre sa PNP Kaugnay Bano sa mga pagtatapangan nito suspect at umano'y siga sa lugar, kaya nang ito'y aktual na makita agad itong pinusasan ng mga otoridad. Wala pa rin sa kaunana sa Pilipinas, di sa rin, ako sa Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Hoy, para ho sa mga taga-Sampaloc, Maynila, ang tabayanan ho nyo dyan, mami, si Kapitan Sherwin Alparo. Yan. Namimigay na uli ng pera si Sherwin. Wala nang election ban. Malakas promo ho natin dyan po sa may Visayas Avenue. Nag-iikot sa Sampaloc, Maynila, si Sherwin Alparo. Lakasan nyo na ang inyong radyo. In the meantime, kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel, magandang umaga po sa mga kababayan natin. Oo, number one, ano daw ba dapat talagang ideklara lang sa SOSE? Kasama daw ba yung mga in-kind contribution? Ay, una muna po, siyempre, ang isang kandidato ay allowed lamang dapat na makagastos ng 5 piso per registered voter. At ang computation po nito, Sir Angel, ay dapat nagsimula po noong October 19 hanggang October 28. Yan po yung campaign period lamang natin. So dapat, kung may mga resibo kayo, at tuturo na ito, pang lawyer na ito, kunyari, gumawa na kayo ng lawyer. Ang dapat po, ang resibong mga lalabas po sa inyong SOSE, ang date niyan ay October 19 to October 28. Kasi doon pa lang kayo considered kandidato, sabi po ng ating umiiral na patakaran. Ngayon po, siyempre po sinasama dyan yung contribution and expenditures, hindi lamang yung mga gastusin, kung hindi po maliban po sa gastusin, kinakailangan ilagay din po yung mga nagbigay sa inyo ng contribution in cash or in kind. Ngayon po, yung pong mga gastos patungkol sa mga abogado, gastos patungkol sa sample ballots, ayan po ay hindi sinasama sa computation. Sapagkat sinabi ng batas natin, excluded dyan for purposes ng computation ng ating SOSE. So yung mga campaign materials lang, yung sample ballot hindi kasama? Po, hindi po kasama ang sample ballot. So yan ay isang campaign material pero nakalagay mismo sa batas, hindi sinasama yan sa computation natin. Ayun, para magkaliwanagan. Tapos, paano daw yung halimbawa, donasyon na idinaan ni kansihal sa kapitan? Alam niyo po ang problema dyan, kasi Sir Angel, sa mga donation, kung tutuusin, sasabihin ng iba, pwede namang itago ito. Tayong dalawa lang nag-uusap dito o kaya wala namang ibang nakakaalam. Ang problema, baka maya-maya po, ang na-donate po sa inyo ay pera, baka po kasi nag-donate sa inyo ay mag-report doon sa kanyang sariling, halimbawa po yun, halimbawa isang negosyante, nag-report na siya ay nag-donate o isang nagdenegosyo, nag-report sa kanyang pagsasubmit ng kanyang income tax na siya ay nakapag-donate ng ganitong amount. And therefore, pag yun ay nakumpara doon sa iyong SOSE, tapos hindi nakita na ikaw ay may dinonate, hindi problema kayong parehas, dalawa. Ganun ba yun? Opo, kina-counter-check po yan. Pwede ma-counter-check po yan. Pwedeng ma-counter-check. Pero kung walang declaration naman yung nag-donate, okay lang. Kasi kung barangay... Mahihirapan po kami. Tama naman, aaminin natin, mahihirapan kami. Pero kung minsan po kasi may nagre-report, halimbawa po, Sir Angel, yung tinanggal na governor dati ng isang Southern Luzon province, pagkatapos may nagbigay pala sa kanya ng 26 million worth na advertisement sa TV at radyo. Ginamit niya yung 16 million. Hindi niya ni-report. Ang sabi niya, hindi mo kinakailangan report kasi donation yung bigay lang.
ang problema yung istasyon o yung mga istasyon nag-report po sa kanilang, nagre-report po sa amin kasi sa Comelec yan, yung mga istasyon katulad ng DCRH o yung mga nagpe-place na mga ads. O ang tanong, nag-place ka ng ads, wala dito, sino nagbayad? O yun po nakita po na yun ay dinonate at hindi yan na-report. Kaya po siya natanggal bilang governor ng probinsyang yon. Ganun ba? Pwede ka matanggal dahil dun? Ay, so, opo, kulang ang ni-report mo. Opo, o kaya violate ka doon sa requirement ng SOSE dahil nagsinungaling ka sa mismong SOSE mo. Dapat maging transparent kayo sa inyong mga SOSE. Pero halimbawa, yung mga items, mga goodies na ibinigay, kasi mahirap naman lagyan ng value yun. Ako naman po, kung ako naman, mag-estimate lamang ako. At the same time, magpapapirma ako ng certificate ng donation mula doon sa nagbigay sa akin. Madali naman po mag-estimate din nun, hindi naman talaga kinakailangan na exact na figures kung yan ay in kind ang naibigay sa inyo. Para at least lang, maging transparent. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung biglang namimigay kayo, halimbawa, which is bawal dapat yun dahil vote buying yun eh. Kunyari kayo may pinamigay na ganyan. Pagkatapos may nag-report o kaya meron isang constituent, namigay kayo ng ganyan ba't wala sa SOSE mo? Bakit wala sa ganito? Bakit hindi namin nakita? Maliban sa vote buying na, at the same time, disgrasya ka pa dahil sa na-reveal na ikaw pala yung pinamigay pagkatapos hindi man lang na-report. Yung sabi nyo na governor, anong latest doon sa investigasyon? Binubuo na po namin ang mismong kaso sapagkat ang problema lang po namin, may mga video kami, ang problema pa lang po namin Sir Angel, wala po kasi mga lumantad ng mga tao. Kinakailangan kasi ma-strengthen yung kaso. Alam namin kapag video lamang, hindi po kasi yan magiging mag-extend sa korte. So nakakaya naman kung basta namin ipapal yung election offense sa kanya, kasong kriminal po yun, pagkatapos madidismissan kami. Sige, hintayin na lang natin. Baka malay natin may biglang lumutang. Anyway, ito ho naman specific case sa Iloilo kasi ang sinasabi ho nung Chief of Police, meron daw mga nanalo sa barangay at SK election na kilalang mga adik o nasa kanilang nasa kanilang listahan. Would you recommend ngayon, Chairman, at dapat lahat ng mga uupo sa barangay at SK magpa-drug test na rin? So, para palang Sir Angel, yung para ang byline lulong noon ngayon tumutulong, parang gano'n. Lulong noon ngayon tumutulong. Parang yung binabanggit po kanina, natalo na, kumita pa. Sir Angel, ganito po. Alam niyo, napakaganda po talaga sana yung meron drug test certificate. Pati napakaganda po niyan. Ako ay sumasang-ayon sana dyan sa ating kalihim, Secretary Benhur Abalos. Kaya lamang po, alam nyo, nagkaroon kasi ng decision dati ang Korte Suprema sa isang kaso, Social Justice Society versus Comelec. Natatandaan niyo po, mga sometime in 2008, nag-require ang Comelec ng mga panahon yon na pagtatakbo ka bilang isang elective official o elective position, kinakailangan mag-attach ka ng certificate na ikaw ay drug-free o ikaw ay hindi gumagamit o ikaw ay hindi lulong sa pinagbabawal na gamot. Alam niyo po, yan ay dinala yung mismong patakaran na yung Comelec, dinala po yan sa Korte Suprema ng Social Justice Society at kumampi po ang ating kagalang-galang na Korte Suprema sa petitioner sa Social Justice Society at dineclare po Sir Angel na unconstitutional yung requirement ng drug testing sapagkat sabi po ng Korte Suprema, nagdadagdag kayo ng qualification na wala naman sa saligang batas. Pero nakalagay lang sa saligang batas, nanalo ni. Ibig sabihin, umupo ni. Para po ang dating dyan, Sir Angel, kung ano yung requirement dapat prior to the election, dapat more or less, gano'n na requirement after the election. Ang drug test certificate po ay in-affirm lang at pinapayagan natin sa appointed position kasi meron diyang circular mismo ang Department of Labor and Employment. In fact po, sa Korte Suprema ngayon, lahat na magiging empleyado na sa pre-employment requirement, kinakailangan meron kang drug testing certificate. Pero iba po kasi kapag ka-appointive position o elective position, sapagkat sa elective position po, nakalagay mismo yung qualification requirement sa ating saligang batas. Klaro. Ito, Chairman, pahabol na lang, may nagpile na daw ba ng Certificate of Candidacy para sa special election sa Negros? So far po hanggang kahapon wala pa po tayong report. Malamang alam nyo minsan hanggang hanggang last day. At para din po sa kaalaman ng mga kababayan natin sa Negros Oriental, sa 3rd District, ginawa po natin ang filing ay November 6 to 11. Again, November 6 to 11. Dati po kasi November 6 to 8 lamang. Kaya lang para po mas mahaba ang ating announcement at notice sa lahat, ginawa po natin hanggang 11 itong buwan na ito ang filing ng COC. Sige. Kuha kami ng update sa inyo after 11, Chairman. Thank you.
Salamat po Opo, sa inyo. magandang umaga. Po kayo at ang DCI. Maraming salamat po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Maganda umaga, Pilipinas! Lakasan nyo na mga taga-Sampaloc, Maynila ang inyong mga radyo. Nag-iikot na si Sherwin Alparo. DTI makikipagpulong sa mga manufacturer para sa ilalabas na Noche Buena Price Guide. Detalye mula kay Let Narciso Arish 14. Let, good morning. Kakausapin ng Department of Trade and Industry ang mga manufacturer para malaman ang presyo ng mga panghanda sa Noche Buena. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Secretary Mary Jean Pacheco ng DTI Consumer Protection Group na taon-taon nilang ginagawa ang pakikipagpulong sa Noche Buena manufacturers tuwing Disyembre para sa ilalabas na price guide. Ayon kay Pacheco, una nang nakausap ng DTI ang meat processors na nagsabing minimal lang ang itataas ng kanilang produkto. Bagamat nasa 15% hanggang 20% daw ang itinaas ng kanilang production cost, gusto rin naman ng mga ito na makabili ng panghanda ang mga Pilipino. Pinayuhan naman ng DTI ang publiko na bumili ng naaayon sa budget at panlasa. Inihalimbawa ni Pacheco na maraming klase ng hamon at hindi lahat ay nagtaas ng presyo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Led. Samantala, Jensei, bagong milyonaryo ng PCSO Lotto. Nakakobra ng 42.9 million pesos na premyo. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Morning, Kuya Angel. Instant milyonaryo. Isang 24 anyos na babaeng better. Makaraang makobra ang 42.9 million pesos na halaga ng jackpot prize mula sa 645 Mega Lotto. Kinuha na ng maswerteng mananaya mula sa Pasig City ang kanyang panalo noon pang 27 ng Hulyo matapos mapukol ang winning combo na 31, 13, 10, 37, 34 at 18. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, umabot sa 42,900,615 pesos at 40 centavos ang inuwi nitong Gen Z millionaire na naging habit na umanong pagtaya sa lotto mula nang siya'y tumungtong sa 20 anyos. Kwento niya sa PCSO, alaga ang mga numerong tinayaan galing sa mga edad at birthdays ng kanyang mga kaanak. Tuwang-tuwa raw si mother ng Gen Z winner dahil natupad ang pangarap na jackpot. Pero tiniyak na hindi na pinangalan ng winner na magiging savings muna ang pera dahil bata pa siya at marami pa umanong kaharapin sa buhay. Samantala, Kuya Angel, sa pinakauling update, isa ring solo better ang maswerte ring naka-jackpot na higit sa 107 million pesos na halaga. Pinakauling draw ng Mega Lotto kagabi. Lumabas ang winning combo ng 13, 31, 16, 01, 25 at 10 sa 9 p.m. draw ng Mega Lotto 645 kagabi at isa ang nagwagi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay paalala natin sa mga mananalo, ha? 1% ng komisyon ang mapupunta dun sa Lotto operator. Paki-check mo nga din na Edniel, ha, kung tama. 1% lang ang dapat na mapunta dun sa nagpapataya, dun sa Lotto operator, Lotto outlet, ano ha? Hindi po milyon. Depende kasi kung 1%, kung 100 million naman yung panalunan, di may 1 million din siya, no ha? Pero may nanalo ho kasi ng 12 million, aba, sinamahan pa hanggang bangko nung Lotto outlet owner at hinihingan ho ng 2 milyon. Buti na lang, pumalag ho yung taga-bangko at sinabihan na, hoy, bawal yan. So, napababa nila sa 250,000. Kapal ng mukha, ano ha? Dito, wala hong kumikomisyon. Matik. Malakas promo. Nasa May Bisaya sa amin nyo ngayon sa Balik-Balik Sampaloc, si Sherwin Alparo. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, meron ka na bang nahuli? Angelon, ako dito sa Barangay 572 sa Balik-Balik Sampaloc. Kaya malakasan ang pakikinig at panonood ng DZRH ng hindi lang ng mga bahay, kundi pati mismo ng barangay. Eto,
na-jempo natin itong TV ng barangay. Ayan, oh. Magkalaki-laki na sa kalsada, oh. Oo. Nandiyan si Kapitan. Nandiyan si Kapitan. Pero umaga, live tayo sa D-Size. Pangalan niyo po? Rosalia Tolentino po, barangay 572. Kayo po ay? Ako po caretaker dito ng barangay namin. Caretaker. Barangay hall. At palagi kayo nanonood sa DCRH? Every morning nanonood kami ng DCRH. Naku, at sino paborito mga announcer pag umaga? Si Angelo Palmoles po. Wow. Si Angelo Palmoles, bigyan ko ng 1,000 pesos! Nay. Maraming salamat po. Nay. Diba? Teka muna, Sherwin naman, sandali. May bihira ko na. Lagi ako napapanood ni nanay. Thank you po, sir. Thank you so much. Nay, may tatanong lang ako sa inyo. Gwapo ba si Sherwin? Opo. Hindi, si Sherwin. Yan, Angelo, dito lang yan. Barangay hall pa lang to. Pero tignan mo, dito may isa pa, may bahay dito. Na ang lakas-lakas ang patugtog ng DCRH. Talaga. Sa bahay na to. Gusto ring mahuli, ha? Hinaan nyo nga po, lakas. Hinaan nyo muna yung volume niya. Ayan, nanonood kayo sa cellphone. Magaling. Pag umaga, sino pinanonood nyo? Si Arnold Palmoles. Anong Arnold pa? Pinaghalo. Mas gwapo mo si Angelo. Kalahati lang to kasi kalahati sa kabila nanonood. Angelo. Kasi kung hindi ito, sila matatanggap nyo. Sige na, bigay mo na. Padahin mo yan. Sa cellphone kasi ang liit ng pangalan mo daw. Nabasa nila Arnold. Kakambal ni Sherwin yun. Angelo Palmoles. Angelo Palmoles talaga. Si Angelo Palmoles. Ako nanonood yan. Ayan, okay. Thank you. Palagi pag-isting nyo ganyan. Ako, kaya naman pala. Ito, bigyan na natin ito na malakas ang 1,000 pesos. Thank you. Pangalan nyo, ma'am? Dito, Abby Clero. Kayo po ang chairwoman. Kasi tignan mo naman dami siya ni Nani, ang chairwoman. Hindi. Dito lang ako, tabi ng barangay. Tabing barangay yan, nakikinig din dahil nanonood ka doon sa barangay, dito hinahanap din sa kanilang mga cellphone yung DCRH at dinalagay nila sa Bluetooth, ayan o. Ang lakas-lakas po dating namin, nakikinig sa DCRH. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, baka kaya ng susunod na winner natin sa DCRH Malacash promo. Ice number 6, Sherwin Batalfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy servisyo, sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga kay Ma'am Cora Losalia ng TV5. Sigurado natatawa na naman yun. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malacash promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ganda ng gising ni nanay, nakadali pa ng 1,000 pesos. Pero mas gagandang gising ho ninyo kung magandang tulog ho ninyo. Para magkaroon ng magandang tulog, mag-ultabayo. Yung bang pagkagising mo, parang ayaw mong pumasok, di ba, sakit ng ulo mo, sakit ng katawan, tapos pagharap mo ng salamin, ang dami mong tigyaw at ayaw mo na, wala kang glow. Epekto ho yan ng puyat at stress. Kaya ayon ho sa mga pag-aaral, kinakailangan po na malabanan natin ang sleep deficiency, kakulangan ng tulog para magkaroon ho tayo ng magandang mood sa araw na kinabukasan. Diyan ho pumapasok ito pong kauna-unahang postbiotic food supplement dito ho sa Pilipinas na rehistrado po sa Food and Drug Administration, yung pong Ulta Bio. At ito po ay rekomendado ng mga doktor dahil ayon nga po sa mga dalubhasa sa mga doktor, ito ay nag-a-activate ng commander ng ating immune system para malabanan ng sakit at mga impeksyon, makatutulong para magkaroon ng magandang tulog at sapat na lakas sa kinabukasan. Mabibili po ito sa Lazada, sa Shopee at TikTok. Doon sa mga magtatanong ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na yung medyo lupay-pay ng hinaharap, dito kayo mag-text 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580 at nakastambay ho ang kanilang mga medical experts. Sa panahon ho ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kailangan natin ng kagapay. Nandiyan
nandyan po ang Ultabayo. Sa Zamboanga City, available yan sa John's Pharmacy. Sa San Pedro Laguna naman, sa Pasmed Pharmacy. At ang good news, malapit na sa pangunahing butika sa Metro Manila. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5. Happy 73rd anniversary sa Philippine Marines. 73 years na palang Philippine Marines, ano ha? Hukbong Kawal Pandagat ng Pilipinas nagdiriwang ng kanilang 73rd anniversary ngayon. Binabati kayo ni Undersecretary Cesar Chavez. Doon sa mga habon, less than 20 units na lamang po natitira dito po sa GA Tower 2, ang proyekto po ng Westchester Realty na nandyan ho sa kabaan ng EDSA at panulukan ho ng Bonnie Avenue. 50,000 pesos po ang all-in down payment na naghihintay plus a chance to win more raffle prizes. Kung ngayon ho kayo bibili, ano ha? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Dito ho kayo magpa-reserve sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Sabi nga ng Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Paano po? Paalam na ho tayo dahil susunod na 2x2 sa tang ACS Balita. Ang ating pong quote of the day ngayong araw nito ay hango po kay sa isa pong American author, si Thomas Paine. Ang sabi ni Thomas Paine, he who dares not offend cannot be honest. Kaya ako minsan ho, yung pagsasabi ho sa inyo, ano ba, pinupuna, ano ha? Yan po dahil sa gusto kayong mapabago. Yan po isang honest na pagpuna. Pagtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, 2x2, Indians Wild. Maganda umaga, Pilipinas!